Ibigay na ni Alvaro ang pera kay Senyor Chucho Gavira at hinahanap niya pa rin ang pobreng lalaki na pagkamalang ikaw nung nangyari ang aksidente. At yung asawa niya? Sa ngayon, hindi pa nila nahanap kasi hindi pa nila alam ang apelido. Talagang medyo komplikado, Sir Alejandro. O ano pa? Sabi nga po ni Engineer Vasquez, handa na raw po ang project sa Las Magnolias Housing Development. Sabihin mo pumunta siya at ipakita sa akin. At nga pala pakitanong mo sa bangko kung naipalitan ni Bruno yung checking nakapangalan sa kanya. Anong problema mo? Gusto mong umalis tayo ngayong patay na si Alejandro sa'yo? Ano ba? Huwag kang maingay. Nagbanta si Bruno na isusumbong si Itay sa mga pulis na nagbebenta ng illegal na gamit at droga. Gusto mo ba yun? Hindi yan totoo! Naniniwala ka ba na maaaring masungkot si tatay sa ganong klase? Hindi ko alam. Maaaring yung kaibigan niya ang sangkot sa mga ganon, pero ayoko nang isugal pa ito. Kung totoo man o hindi, kung nagawa niya ba ito sa kung anong dahilan, hindi na importante sa akin yun. Ay, ate! Hindi naman gagawin ni Bruno yan, tsaka hindi naman tamang iwanan natin lahat to! Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Itay ang importante, Paula. Mula noon, mabait siya sa atin. Nung maliliit pa tayo, inalagaan niya tayo. Oo, totoo yun. Pero dapat sabihin mo to kay Alejandro. Kung sasabihin ko, sigurado magkakaroon sila ng away ni Bruno at ayoko noon. Dahil sigurado makukulong si Itay. Pero hindi natin pwedeng pakawalan to. Hayaan mo na, kapatid ko. Wala tayong magagawa. At pakiusap, huwag mo sasabihin to kay Itay. Sasabihin ko sa kanya na umalis tayo dahil hindi ko na kaya ang sitwasyon ko kay Alejandro. At tutulungan tayo ni Bruno. Pero anong gagawin natin sa Estados Unidos? Magtatrabaho ng iligal? Magsasaka? Magkakatulong? O waitress? Ano? Si Bruno, nangako siya. Ikukuha niya tayo ng papeles. Patawarin mo ako, Paula. Maayos din ang lahat. Dahil alam ko na, kasalanan ko. Hindi yan totoo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Paula. Paula. Pero gusto mo ba yung babae o hindi? Sa ngayon, wala akong reklamo pero hindi ko alam. Sa tingin ko, may problema silang tatlo, si Alejandro, si Bruno at siya. Isang bagay na hindi ko nagugustuhan. Tingin mo ba nakikiapid siya sa dalawa? Hindi sa ganun. Malungkot siya at tahimik. May hindi tama. Masama ang kutob ko. Pero isang bagay ang sigurado, mula nang dumating siya, lalong dumalas ang pagtatalo ng mga anak ko. Ay, naalala ko mula pa noon na lagi na lang silang nag-aaway na para mga aso at pusa. Alam ko yon. Pero nararamdaman ko na merong hindi maganda at kasuklam-suklam. Dito sa bahay na ito. Una nangyari kay Alejandro na hindi niya maalala na nagpakasal siya tapos biglang naalala niya ngayon. Mas magaling na siya. Oo, yun ang akala niya. Pero may mga kinukwento siyang nakapagtataka nung una, nakakuntsaba daw si Maria Jose para lokohin siya. At hindi lang yun, para patayin din siya. Ba't ngayon mo lang sinabi yan? Ayoko sana bigyan ng masyadong importansya dahil nagkaroon nga siya ng aksidente. Akala ko naguguluhan lang siya. Pero sino naman ang kakuntsaba na gagawa Ay, hindi ko alam. At pati siya walang ideya. Kaya nga sinasabi ko na hindi pa magaling si Alejandro. Ay, Diyos ko, hindi talaga tama itong nangyayari. At yan naman si Fernando, ayaw magsabi ng kahit na ano. Sigurado may mga naikwento sa kanya pero ayaw niya magsalita sa akin. Gaya ng sinabi mo, kaibigan siya ni Alejandro at hindi sa'yo. Makinig ka, ma'am. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Naisip niyo bang magpakasal uli? Magpakasal? Na naman? Sa edad kong to? Nababaliw ka na ba? Bakit gusto mong umalis tayo? Dahil malapit na malaman ni Alejandro ang lahat. Sino nagsabi sa'yo niya? Si Bruno. Pero kalalabas niyo lamang kagabi at mukhang masaya naman siya sa piling mo. Hindi ba't pinuri ka pa nga niya nung nagtanghalian tayo? Nagsisinungaling siya para hindi tayo magsuspecha ng kung ano-ano. Gusto ko nang umalis dito, Itay. Sana maintindihan niyo. Sayang naman, anak. Ang iksi naman ang bakasyon natin dito. Pasensya na po kayo, Itay. Okay lang, anak. Kung anong mas makabubuti sa'yo. Salamat. Salamat. Pero naisip mo na ba kung paano tayo pupunta sa Estados Unidos? Kung paano tayo mabubuhay doon? Oo, Itay. Tutulungan tayo ni Bruno. Kahit na hindi ako masyadong nagtitiwala sa kanya. Siya lang talaga ang tao makakatulong sa atin. Pwedeng pumasok? Anong kailangan mo? Kamusta na, Senyor Pedro? Para makakuha ng passports, kailangan kong birth certificates yung tatlo at patunay kung saan kayo nakatira. Pero hindi namin dala. Nandun lahat sa saki. Pwes ibigay niyo sa akin ng susi sa apartment at papakuha ko doon. Itay, saan mo nilagay yung susi? Nasa kwarto, anak. Pwede niyo bang kunin doon? Sige.
Hindi ko na sinabi kay Itay ang pagbabanta mo para hindi siya matakot. Sinabi ko lang na malapit na malaman ni Alejandro ang lahat kaya kailangan na naming umalis. Magiging maayos din ang lahat. Alam ko sa ngayon galit ka sa akin pero pagkatapos maintindihan mo ako. Eto na. Nasaan ang mga dokumento? Naroon sa drawer sa cabinet ko sa kwarto ko. O sige. Mamaya na lang. Naiinis ako sa kanya, Itay. Kapag nawala na palang tiwala mo sa isang tao, lahat ng pag-asa patay na rin. Anak, sinabi ko na ito sa'yo noon at sasabihin ko ulit ito sa'yo. Sabihin mo kay Alejandro ang lahat. Na ako talaga ang dapat sisihin. Mukha naman siyang mabait na tao at baka patawarin niya tayo. Hindi, Itay. Hindi. Kailan ka aalis? Mga ilang araw pa. Marami pa ako inaasikaso. Nakita na ba kayo ng tatay mo? Oo. At nakita na rin kayo ni Bruno? Hindi kami nagkita. Ipagpaumanhin mo. Salamat ka pala sa mga damit pero hindi dapat bumili ng ganong karaming damit ang mama mo. O bayaw, isang milagro ah. Pumunta ba rito si Bruno? Saan? Dito? Kailan? Ngayon lang. Hindi. Bakit? Wala naman. Aba naku, Alejandro, kumusta ka na, iho? Kamusta na po kayo, Tatay Pedro? Mabuti naman. Nagpapasalamat ako at ang mga anak ko sa'yo sa kabutihang ipinapakita niyo sa amin. Kung ganon, maayos ang pagtrato sa inyo? Oo, parang hari. Natutuwa po ako. Nabanggit nga po pala ni Bruno na nagkita raw kayo ngayon lang. Oo. Napakabait niya. Mga ilang minuto lang kami nag-usap. Pauman senyora. Kadi-deliver lang po ng mga Akin na damit na muna. ito. Patingin nga. Salamat, Ezekiel. Ito para kay Maria Jose, pati na rin ito. At ito naman para kay Paula. At yung mga dala mo pa, pakibigay na rin sa kanila. Opo, Yung isa senyor. kay Paula at yung isa kay Maria Jose. Iaakyat ko Salamat. na po kaagad. Kumusta, anak? Kamusta, Mama? Kahatid lang ng mga damit para sa asawa mo at para kay Paula. Nagustuhan ba nila? Masaya ba sila? Parang bata si Paula na binubuksan ang mga regalo niya sa Pasko. Eh si Maria Jose? Pues, hindi ko alam. Parang malungkot siya, nalilito at walang pakialam. Bakit? May nabanggit ba siya? Hindi siya nagsalita. Jack, may malaking problema ang babaeng yon. At gusto kong ipaliwanag mo ito sa akin. Wala naman po, Mama. Mukhang maayos naman siya kagabi. Oo, pero ikaw nasa kwarto mo at siya nasa kwarto niya. Eh, kasi yung problema... yung bali ko sa tadyang medyo masakit pa eh. Huwag mo nga akong bigyan ng mga dahilang ganyan. Talaga bang wala ka pa rin naalala? O baka naman ayaw mo lang sabihin sa akin? Mama, maiwan ko muna kayo sandali. Meron lang akong konting aasikasuhin. Sige. Ate, pahiram nga ako ng lipstick mo. Bakit mo kinuha yung perang nandito? Siguro kinuha mo kahapon nung nag-shopping kayo, kaya pala ang dami mong daladalang pinamili pagbalik mo dito. Anong sinasabi mo, ate? Baka naman isa sa mga katulong na nagnakaw sa'yo. Hindi totoo yan. Ikaw ang kumuha. At ngayon wala na tayong kapera-pera. Maria Jose, hinihintay ka na ni Alejandro. Opo, bababa na po kami. Handa na rin po ako. Kukunin ko lang yung bag ko. Talagang napakaganda mo. Salamat po. Maria Jose, kung baka kasi may problema ka kay Alejandro, gusto ko sanang sabihin mo sa akin. Magtiwala ka sa akin. Salamat, madam.
Salamat po sa lahat. Ay, kumusta? Ipapakilala ko sa inyo si Maria Jose Samaniego Lombardo. Kumusta? Nice to meet you. Hello. Hello. Hi, Maria Jose. Hello. Nice to meet you. Okay ka lang? Okay lang. Dito tayo sa labas. Dito sa may pool. Babalik ako. Oh, ayun sila. Halika doon tayo sa labas. Hello. Cheers. Hi, Bruno. Bruno, babalik ako agad. Sige. Kahit isang minuto hindi sila nagkakahiwalay ni Alejandro. Kaya nga puntaan mo siya at ilayo ang atensyon niya kay Maria Jose. Parang maninibago ako sa'yo. Hindi kasi ako sanay sa mga ganitong pagtitipon. Pero ikaw ang pinakamaganda dito. Ang ganda mo. At lahat ng mga babae humahanga sa suot mo at kung paano ka magayos. At salamat sa suot mong kwintas na pinahiram ko sa'yo. Sa wakas, makakapag-hello din ako sa'yo. Maura, napakaganda mo pa rin. Thank you very much. Hello, Maria Jose. Napakaganda mo ngayong gabi. Salamat. At ikaw din. Kailangan kong humingi sa'yo ng advice. Tungkol saan? Problema sa aking mga investments. Bukas na natin pag-usapan yan. Hindi pwede, importante to. Okay lang ba kung kukunin ko muna tong asawa mo? Saglit lang naman. Kasi ang financial advisor ko ay nandito. Kararating lang niya galing New York. Pangako, sandali lang kami. Sige, okay lang. Salamat. Babalik ako agad, mahal. Sige. Maria Jose. Halika, may mga kaibigan ako na talagang gustong-gusto kang makilala. sige. Doon tayo sa kung saan pwedeng tayong dalawa lang. Para saan? Para makapag-usap tayo na walang istorbo. Walang masamang mangyayari sa mahal mong asawa. Huwag kang mag-alala. Ngayong nabanggit mo ang asawa ko, pwede mo ba akong halikan ulit gaya ng ginawa mo? Lagi naman ganun, di ba? Pero ayoko nang gawin mo uli yun, lalong-lalo na sa harap niya. Hindi, sa tingin ko hindi ito ang tamang panahon para magbenta. Isa pa, maganda naman ang kinikita ng bahay sa ngayon. Pero sagaba lang sa akin yun. Mahal ang maintenance expenses ko. Dahil lagi ko na lang itong pinapaayos. Kung ganun, tinanong mo ako kung ano masasabi ko tungkol dyan. At sinabi ko naman. Excuse me. Mahaba pa ang gabi. Pasensya na. kaya gusto ko Maria Jose, mag-enjoy halika. ka sa Maya-maya nandito ng papa mo. Bruno, napag-isipan ko ng lahat at ayokong pumunta sa abroad. Intindihin mo, kung mas malayo ka kay Alejandro, mas makakabuti ka. Pero paano tayo mabubuhay doon? Huwag kang mag-alala. Marami akong naipan. Hindi ko papayagan na suportahan mo kami. Bakit hindi? Hinahayaan mo siyang gawin yun ngayon. Kapag galing sa kanya, tinatanggap mo. Pag sa akin, hindi. Paano pag bumalik si Alejandro? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Sinisiguro ko sa'yo na abalang-abala sila ni Maura. Pinili sa flea market. Bakit ganyan? Tama ba yun? Ako ba may pera sila? Hindi yata siya kumakain. Saya naman. Kain ka. Ay, naku. Bakit mo ginagawa sa akin to? Akala ko mahal mo ko. Sana man lang sinabihan mo ko dahil bago ka pa nagpakasal, malimit na tayo lumalabas noon. Alejandro, mahal na mahal kita. Sobrang mahal na mahal. Etong susi niya. Salamat. Ano nangyari, Alejandro? Huwag mo sabihin na alis ka na. Hinahanap ko kasi asawa ko eh. Oo, umalis na siya. Nakita ko. Mag-isa? Hindi, umalis siya. Kasama kapatid niya. Si Bruno kasama nila. Salamat.